Kahit pumunta ka pa sa kasulok-sulukan ng universe, ay wala kang makikitang hugis kahon na planeta. Ayon sa siyensya ay napaka-imposible nitong mangyari dahil ang mga planeta ay likas na mayroong sariling gravity na humihila dito. Kaya normal lang sa isang planeta ang maging hugis bilog. Pero ang ganitong klase ng katangian ay para sa ating universe lamang. Paano yung sa ibang dimensyon? Ayon sa teorya ng multiverse ay napakaraming universe ang hindi natin nakikita. Ang mga universe na ito ay may iba-ibang uri ng law of physics. Ibig sabihin, halos kabaliktaran natin o di kaya ibang-iba sa kung anong meron tayo ngayon. Kaya naman, kung totoo ang teorya ng multiverse ay posible sa ibang universe na hindi sila hugis bilog gaya ng ating nakasanayan. Pwedeng cube, cone, cylinder o maging hugis donut. Gaya ng naipalabas na natin sa nakaraan nating video. Kung gusto nyong mapanood kung ano ang posibleng mangyari kung hugis donut ang ating Earth, ay ilalagay ko ang link sa ibaba ng video ito. Ang magkaroon ng planetang hugis cube ay talaga namang napaka-imposible. Pero, paano kung nagising ka na lang bigla sa ibang universe na kung saan ang mga planeta ay hugis cube o kahon? Ano ang mga dapat mong malaman para mabuhay? Posible kayang mabuhay sa planetang ito? Kung oo, ano kaya ang itsura ng mga tao dito? At ano-ano pa ang maaaring mangyari kung sakaling hugis cube ang Earth? Yan ang ating aalamin. Ayon sa pag-aaral ay malaki ang tsansa na hindi magiging kakaibang nilalang ang mga nakatira dito. Magiging katulad din natin, may dalawang kamay, dalawang paa, at katulad natin, mukhang normal pero may kaunti pa ring pagkakaiba. Unahin natin ang kanilang timbang. Mas magiging magaan ang mga tao dito dahil sa hindi pagkakapantay-pantay ng gravity. Kung ikaw ay nasa bandang gitna, ay halos magiging 90% na lamang ang magiging timbang mo rito. Kung ikaw naman ay nasa bandang dulo ay magiging 60% na lamang. Ang ganitong klase ng gravity ay magiging pabor sa ibang tao. Halimbawa sa mga taong mahilig umakyat sa bundok. Mas magiging madali para sa kanila ang mag-akyat panaog sa mga bundok dahil magiging mas magaan hindi lang ang kanilang katawan kung hindi pati na rin ang kanilang mga gamit. Ang mga gilid ng mundong ito ay magiging literal na pataas. Pero dahil nga papalayo na ito sa sentro ng gravity ay magiging parang patag lamang ito kahit pataas pa ang nilalakaran mo. Ang bawat kanto nito ay napakahirap tirhan dahil magiging napakanipis ng oxygen sa mga bahaging ito. Dahil nga malayo ito sa pinakasentro ng Earth ay malaki ang posibilidad na kailangan ng spacesuit ng mga taong gustong tumira dito. Ang mga gitnang bahagi lamang ang maaaring tirhan dahil kahit pahugis kahon ng Earth ay mananatiling pabilog ang ating atmosphere. Ito ang dahilan kung bakit manipis ang oxygen sa mga dulong bahagi nito. Nangangahulugan lamang na dapat tayong magsiksikan sa mga gitnang bahagi ng kalupaan dahil kapag lumabas ka sa bilog ay mahihirapan kang huminga. Kung pagsasamahin natin ang kasalukuyang populasyon sa mga gitnang bahagi ng mundo, ay unti-unting mawawalan ng lugar ang ating mga hardin, taniman, kagubatan, o maging mga lakaran. Magsisiksikan tayo sa gitnang bahagi ng 6 na panig na ito. Ang mga tao ay magiging parang nakakulong sa gitna dahil kung pupunta ka sa sulok ng mundo ay alam mo na siguro ang sasapitin mo. Talaga namang magiging napaka-boring ng buhay at siguradong magsasawa ka sa mukha ng kapitbahay. Pero kung medyo matigas ang ulo mo ay pwede ka pa rin namang pumunta sa labas ng atmosphere. Dapat mo lang siguraduhin na mayroon kang spacesuit gaya ng pagpunta sa buwan para makauwi ka pa rin ng ligtas. Dahil ang mga kanto nito ay hindi ligtas sa cosmic radiation dahil sa sobrang nipis ng atmosphere sa bahaging ito. Kung may pera lamang ako ay gusto ko itong gawin. Ang kaso lamang, ang isang average na spacesuit ay nagkakahalagang $12 million. Sa peso, ito ay tumataginting 579 million pesos. Ganun kamahal. 1 milyon nga wala tayo 579 million pesos pa kaya? Kaya wag na, dito na lang muna tayo sa gitna. Ang pagpunta naman sa iba't ibang bansa ay magiging napakahirap din. Hindi eroplano ang dapat natin gamitin, kung hindi mga space shuttle.
200 times na mas mahal kumpara sa kasalukuyang pamasahe sa eroplano ngayon. Ang pakikisalamuha ay hindi magiging madali dahil magiging kanya-kanya tayo ng panig at kanya-kanyang kultura na malayo sa nakasanayan. Kung may pagkakataong ka mang makapunta sa ibang panig ng mundo, ay sobrang maninibago ka sa kanila at ganun din naman sila sa iyo. Nasabi sa pag-aaral na hindi magiging mainit ang pagtanggap ng bisita ng mga tao mula sa ibang panig dahil ito sa pagkakabuklod ng kultura. Iisipin ng isang grupo na mas angat sila sa iba at mataas ang tsansa ng racism sa ganitong klase ng mundo. Kaya mas pipiliin ng marami sa atin na manatili na lang sa lugar kung saan sila ipinanganak. Malaki ang tsansa na magiging inosente tayo sa kung ano ba ang meron sa iba't ibang panig ng mundo. Literal na kanya-kanya ang pamumuhay, magkakaibang klima at magkakaibang mga nilalang. Ang komunikasyon sa magkabilang panig ay hindi magiging ganun kadali. Magiging napaka-imposibleng makontak ang mga kaibigan mo na nasa ibang bansa. Hindi rin magiging uso ang social media dahil una sa lahat ay hindi rin maiimbento ang internet. Ang mga kanto ng mundo ay mahaharangan ng signal na dapat magpapabalik-balik sa kalawakan. Hindi gaya ng kasalukuyang hugis ng Earth ay malayang nakakaikot ang frequency sa buong mundo na walang humaharang na kanto sa kabi-kabilang panig nito. Sa madaling sabi, kung hugis cube ang mundo ay walang internet at kung walang internet ay wala ring Mr. Pantas na nagbibigay ng kaalaman sa ating mga kababayan. Buti na lang talaga bilog ang mundo. Ang temperatura naman ng 6 na panig ng mundo ay magiging halos parehas lang rin kung iikot lamang ito ng tama gaya ng pag-ikot ng ating mundo. Yun nga lang ay magiging mas malakas ng kaunti ang mga bagyo dito dahil nga maiipon lamang sa gitna ang ating atmosphere. At sinabi na wala itong pinagkaiba sa Earth na hugis cylinder na kung saan posibleng magkaroon ng kabi-kabilang earthquake na maaari nating ikapahamak. Well, sa kabilang banda ay may magandang dulot din naman ito. Hindi tayo may expose sa negativity na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Walang pandemya, walang lockdown, walang internet, walang mga high-tech na mobile phones, walang computer games at marami pang iba. Mas may enjoy mo ang buhay sa ibang paraan. Walang pandemic at maaari kang lumabas araw-araw. Pakikipagkapwa, pagmamahal sa kalikasan, ehersisyo, at maraming oras para sa pamilya. Hindi gaya ngayon sa balita na maraming kabataan ang nagkakasakit dahil sa adiksyon sa mga mobile games o online games. Tandaan, ang sariling disiplina ay dapat palaguin dahil sa huli ay ikaw rin naman ang makikinabang nito. Yun lamang po para sa video ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.